balik tayo sa reaction natin dito kay Brother Esel. Paano na po yung buhay ng mga maliliit? Umaangal na po. Kaya dito, dahil sa magigipit ang tao, mga kaibigan, darating yung punto na makaisip ng hindi maganda ang tao. Nagsusulsul pa to na pagka nagigipit, ang iisipin mo hindi maganda. Dapat dito ang iisipin mo pag nagigipit ka, yung maganda, yung makabubuti, yung maayos na kaisipan. Yung hindi ka makapipirwisyo. Ito parang ginagawa niyang common na makaisip ng hindi maganda pagka naghihirap. Yan ang mangangaral nyo sa iglesia ni Brother Esel. Magsilayo kayo sa iglesia nito. Makapag-isip sila ng hindi po maganda. Kung ano-ano na lamang po ang maiisip nila. Kaya ang gobyerno po natin gusto nila mapuksa ang droga, mapuksa ang karnaper, mapuksa ang pagnanakaw. Pero paano po mapuksa? Kayo naman nagtutulak. Ganun nyo ang nangyayaring karnaping, nagbibenta ng droga, sinisisi niya sa gobyerno. Sila daw ang nagtutulak. Maaaring may participation dyan yung mga ibang kawani ng gobyerno. Pero huwag mong lahatin. Kasi pag sinabi mong gobyerno, kayo nagtutulak, nilalahat mo. Hindi naman lahat Hindi naman lahat ng senador dyan mga sinungaling at pagnanakaw. Hindi naman lahat yun. Tsaka yung nagbebenta ng yung nagbebenta ng illegal na gamot, droga, kaya nagbebenta yan, hindi nahihirapan yan. Kasinungalingan yan, hindi nahihirapan yan. Kaya nagbebenta yan kasi nagpapayaman yan. Kaya nagbebenta yan kasi gusto niyan makasira ng kapwa niya. O kaya naman magbuhay mayroon parang buhay mayaman diba? Hindi pa pwedeng ganun. Parang lumalabas nito, nagiging abogado ka ng mga nagbebenta ng illegal na gamot. Ganun ang lumalabas nito kay Brother Esel na ang lumalabas nagiging abogado siya ng mga nagbebenta ng illegal na gamot, pati ng mga nagkarnaper. Isipin mo yan, dahil daw sa kahirapan. Hindi totoo yan, mga kapatid. Ang dami naghihirap sa mga probinsya, ang dami naghihirap sa mga kalsada, hindi naiisip yun Alam niyo bakit? Sa Diyos kasi yung mga yun. May mga tao kasing hindi na pinapalo, mga kapatid. Hinahayaan sa masama nilang gawa. Yun ang mga yun ang mga hindi anak ng Diyos, anak ng diablo na yun. Kasi yung tinatanggap na anak, pinapalo at sinasaway. Eto si Brother Esel, hindi lang pala abogado ni Daniel to Abogado rin pala to ng mga nagbebenta ng lason saka ng karnaper. Okay pa sana kung yung sasabihin mo yung mga nagnanakaw ng kapirasong gulay sa palengke, nagnakaw ng gatas ng anak niya, o kaya naman tumakas sa ospital sa malaking bill. Okay pa sana kung yung sasabihin mo pwede pang napilitan yun Pero yung mga binanggit niya, nagtitinda ng lason, nagkakarnaping, yung nagbebenta ng illegal na droga, sabihin na natin lason na lang ang ipangalan natin doon para di na natin babanggitin. Yung nagtitinda ng lason, yung nagkakarnaping, yun pa ang binanggit niya. Na dahil sa hirap kaya ginagawa yun, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasinungalingan yan. Yung nagbebenta ng mga lason na hindi nahihirapan yan, mga kapatid. Pasasa nga sa buhay yan mga kapatid Ang nahihirapan yung nabibiktima nilang pamilya. Yung nabibiktima nilang anak ng isang mag-asawa, yung nabibiktima nilang isang padre de pamilya, yung nabibiktima nilang nanay ng isang tahanan. Yan, kasi nasisira pamilya Nasisira nang sumisira Yung anak mo may nung kani-kanina lang naglalaro, nung natuto nung nalason na ng tinitinda niyang lason nang rape na, nagnakaw, ng hold up. Kasi naapektuhan na ng lason na tinitinda niya yung sinasabi ni Brother Esel na nagtitinda ng illegal na droga. Ito si Brother Esel ang bunganga nito hindi hindi nag-iisip Ako nga pag may mali ako sa video ko binubura ko di ba? Kasi isipin mo baka makapirwisyo ka.
Eto maano 'to, maano 'to, kasi ayaw nito sa gobyerno, 'tong si Ethel ayaw nito sa government ngayon, ayaw niya, hmm. Kaya nga nagpo-post 'to ng mga kasi ang gusto niya yung dating presidente na alam niyo naman kung anong ginawa nun kaya nga nakakulong yun, ah. Naglabas nga siya ng video na yung dating presidente daw na yun, propeta. Gago talaga 'tong Ethel na 'to, Sabi ba naman niya, nag-ano daw, nangyari daw yung prophecy ng dating presidente na yun, ah, nangyari daw yung prophecy. Yung prophecy naman, kaya nangyayari yun kasi niloloob ibinibigay ng Panginoon yung mangyayari sa mga propeta. Ang lumalabas pala nito, yung dating presidente na yun, propeta yun. Kasi nangyari daw yung sinabi, may prophecy daw na sinabi yung dating presidente tapos nangyari daw ngayon, Ah, tingnan mo 'tong gagong 'to. Puro ang kinakapitan nito puro masasama, puro mga demonyo, Hmm, parang ang lumalabas propeta. Sige nga, kung napapanood mo 'to Brother Ethel, mag-comment ka dito, tatanungin kita, yung bang pinost mo na dating presidente yun ba propeta o hindi? At kung hindi propeta yun, ba't mo pino-post na may prophecy siya na nangyari? Yang nakagagawa lang yun propeta ng Diyos, ah. Kung talagang kinikilala mong prophecy yun, lumalabas niyan, propeta yun. Isipin mo propeta, tapos nilait yung anak ng Diyos na bakit daw hindi nakababa dun sa krus. Kasi may video yun na nilait niya yung Panginoon na nilait niya ang Panginoon na bakit daw hindi nakababa sa krus. Hindi daw siya believe. Hindi niya kasi alam kaya hindi mo mababa yun kasi magtutubos siya ng mga kasalanan. Matutubos yung mga kasalanan tutubusin ng dugo ni Kristo yung kasalanan ng marami ng paghihirap na dadanasin ng Panginoon. Eto kasi si Brother Ethel mga kapatid, lagi niyong tatandaan lalo na sa iglesia ni Brother Ethel, ano 'tong taong 'to, sipsip 'to. Tignan mo sumisipsip sa MCGI, uulitin ko, ayaw niya kay Daniel, dahil kung gusto niya si Daniel, kung kinikilala niya si Daniel na talagang sugo, bakit hindi ka umanib do'n, gago? Bakit nagtayo ka ng iglesia mo? Ngayon ayaw niya kay Daniel, nagkukunwari lang siya na gusto niya kasi sumisipsip siya sa iglesia ni Daniel, marami kasi. Ginagamit niya yung video ni Daniel, video ng unang punong katiwala dati, para sa iglesia niya. Kasi kung totoo talaga, kinikilala mo si Daniel na alagad ng Diyos, nandiyan ang kaligtasan, nandiyan ang tunay na bautismo, di sumama ka doon. Tapos idadahilan mo, hindi ililigtas ang sekta. Anong sekta ang hindi ililigtas? Linawin mo. Marami kasing sekta Pero kung samaang sa Diyos, yun ang iglesia ng Diyos, yun ang ililigtas. Hindi yung sekta mo, Brother Ethel, tsaka ng kuya mo. Sa mga tao, bakit ko po sinabing kayo ang nagtutulak? Kung sana tulungan niyo po ang mga maliliit na mamamayan, hindi. Huwag mo sasabing tinutulak ng gobyerno yung mga nagtitinda ng lason tsaka yung nagkakarnap. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Hindi lahat ng gumagawa niyan tinutulak ng gobyerno, mga kapatid. Maaari pa sana nagnakaw ng bigas Nagnakaw yun sa kahirapan ng buhay. O kaya naman batang umakyat sa truck, nagnanakaw ng mga bakal. Kaya nagkaganyan niya kasi sa pamilya mali yung pamilya niya, walang pananampalataya sa Panginoon, mali ang ginagawa nakikita niya araw-araw ganun. Yun na yung kinalakihan niya. Di ba? Itong sinungaling Sana nila makapag-isip na magnakaw, magdroga, magpusher. Ito yung nagpupusher, nagtitinda ng lason talaga. Yun daw ang dahilan. Itong gagong Ethel na to, mula pa noon nung hindi ka pa pinapanak, gago ka, may lason na, may illegal na droga na. Nagkalat na yan. Nagkalat na yan. At kung lingkod ka ni Kristo, hindi mo gagawin yan. Ako nga sa awa ng Panginoon, umidad akong 30. Isipin nyo yun, bata pa lang ako. Kalakip na ako sa mga ganggang dyan awa ng Panginoon, hindi naman tayo hinayaan ng Panginoon maging ganyan. Yung mga ganyan kasi hindi na sinasaway yan. Nakita ko nga kung saan sila dinadala pinakita sa akin ng Panginoon kung saan dinadala yung mga nagbebenta ng ganyan. Alam mo bakit, Brother Ethel? Kasi yung
lason na yan, yung illegal na droga na sinasabi mo, yan ang isa sa pinakamainam na sandata ni Satanas para sumira ng tao. Yung mga bata dyan naglalaro-laro lang eh. Mamaya-maya makikita mo wala na. Nangre-rape, nag-aasa, nagnanakaw, nang bubugbog ng kapwa nila bata. Kasi talagang ano yan eh, lason nga yan eh, kaya nga ang tawag din dapat lason. Matinding paglalason, kaya nga isa yan sa pinaka mainam na sandata ni Satanas para sumira sa tao. Kaya huwag mo sasabihin dahil nagbebenta silang ganun, dahil sa kahirapan, gago ka, tarantado ka. Para ikaw nagbebenta ka ng ganyan, nakikita mo na ilang bata na nasinira mo, hindi mo pa hihinto. Isang bata nga lang masira mo, kung may konsensya ka sa puso mo, titigil mo na yung pagbebenta ng ganyan eh. To gago to, pati yung mga nagbebenta ng lason, pinagtatanggol eh. Magkarnap kung ano-anong mga kasamaan. Mga yung talagang yung mga binanggit niya, yung mga mabibigat. Okay pa sana kung sinabi niya, nagnakaw ng gulay, nagnakaw ng groceries, nagnakaw ng bakal-bakal sa gilid. Maiintindihan mo pa eh, kung yun pang babanggitin niya eh. Kagaya yung nagnakaw doon sa isang probinsya ng kapirasong gulay ata yun. O parang may niloko siya. Ang ginawa ng mayor doon, pinakain ng papel yung tao. Pinakain ng papel, harap ng camera. At alam niyo kung sino yun? Anak yun ng propeta ni Brother Esel. Yung propeta ni Brother Esel na pinakikilala niyang propeta, anak niya yun, yung sinasabi ko sa inyo, nagpakain ng papel doon sa taong nagnakaw. Pinakain niya ng papel doon sa harap ng camera. On the spot, doon mismo. Pero yung kapatid niya, bilyon-bilyon ng ninanakaw, dapat yun ang pinapakain niya ng mga resibo. At pagka inipon niya lahat ng resibo ng ninakaw ng kapatid niya, hindi kakasya sa bibig ng kapatid niya yun. Masisira yung bibig ng kapatid niya. Sa sobrang dami nilang ninakaw. Propeta ni Brother Esel yun, ulitin ko yun ay propeta ni Brother Esel. Dahil nag-post siya ng video tungkol doon sa taong yun, na mayroon daw prophecy yun at nangyari. Gago ka, Brother Esel. Ang nakagagawa lang yan, lagi mo tatandaan, propeta ng Diyos, na yung mga sinasabi nila nangyayari. Gago ka. Bigan na gagawin po ng mga tao, kasi gipit na gipit eh. Kayo naman mga... Gago. Hindi lahat ng tao ganyan ang utak. Na pagka mahirap na, nagnanakaw na, tarantado ka. Parang binibigyan mo ng idea yung tao na, tara, magnakaw na lang tayo, ang hirap eh. Ayan ba yung bunganga ng mangangaral nyo? Ipopost ko to sa yung link nito, ipopost ko ulit doon sa may video ni Brother Esel sa YouTube niya. Panoorin nyo. Tapos yung mga member ng iglesia ni Daniel, ni Brother Esel, kung napapanood nyo to, pakinggan yung bibig ng puno nyo. Ganyan ang bibig ng puno nyo. Na parang common na lang yung magnakaw kapag mahirap ang buhay. Hindi. Ang tunay na Kristiyano, magtitiis hanggang wakas. Hindi ka gagawa ng masama, lalo pat may aral ka. At kung may aral ka, yun ang ituturo mo sa walang aral. Magtiis sila. Manatili sila sa paggawa ng mabuti na utos ng Ama. Hindi yung parang pinalalabas mo pag mahirap, pwede na magnakaw. Nasa puder, wala kayong inisip kundi yung magkamkam, magnakaw, magkurap. Maawa naman po kayo. Sana, gago, ikaw ang maawa doon sa mga, naililigaw mo. Isipin mo yan, nagtatayo ka ng iglesia mo, tas ganyan bunganga mo. Nagtatanggol ka pa doon kay Daniel. Naayaw mo naman talaga doon kay Daniel. Gusto mo lang sumipsip sa mga kaanib sa iglesia ni Daniel. Yung budhi po ninyo, bumalik naman sa inyong mga katawan. Kasi kita nyo yung budhi daw ng tao, bumalik naman sa katawan. Tinanggalan pa niya ng budhi yung tao. Parang wala nang mga budhi ito eh. Parang wala nang mga kaluluwa itong mga nasa... Parang wala na daw kaluluwa. Kung walang kaluluwa yan, isa mo itatapon dyan? Parang si Daniel, itatapon kay Daniel? Pagkapatay niya. Putir mga kaibigan. Huy, naghahanap ka ba ng hihiraman online? Yan ang longer-lasting creaminess ng iyong... Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong mundo na hirap, wala sikulo ng mamamatay. Mga kapatid, yung luha mo, ayon po dito sa
Apokalipsis 21 sa versikulo 3, ganito ang sinasabi, no? Dito sa 4, at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. So yung Mga kapatid, basahin natin. Apokalipsis 21:4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng panangdalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Yung sinasabi dito mga luha, mga kapatid, hindi naman literal na luha ang papahirin dito, mga kapatid, eh. Ang kahulugan kasi ng papahirin yung luha, aalisin yung luha, 'di ba? Aalisin. Ang aalisin dito yung mga binanggit na eto, isa-isahin natin yung mga aalisin. Yung kahulugan ng papahirin yung mga luha, hindi literal na luha ang papahirin nun, kundi yung mga binanggit dito na aalisin nga. At hindi na nagkakaroon ng kamatayan. Kasi yung kamatayan, mga kapatid, kapag hatian din ng tao yan, masasaktan ka rin yan, eh. Talagang luluha ka diyan, lalo't mahal mo sa buhay, namamatay. Kahit sabihin mong alam mo na nagpahinga na siya, nasa altar siya ng Diyos, masakit pa rin, eh, kasi siyempre nakasama mo siya sa buhay, eh, 'di ba? Luluha't luluha ka pa rin. Ayan, tapos ito pa, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Wala na rin 'yon, wala ng dalamhati. O ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na, pinahiran na, pinahid na. Parang pinahid na tuloy. Ulitin natin, papahirin. Ibig kasi ng papahirin, aalisin yung luha, pero hindi yung luha mismo ang aalisin. Ang aalisin, yung mga binanggit dito, yung kamatayan, dalamhati, pananambitan, hirap, yan. Kaya nga sabi sa uli, ang mga bagay ng una ay naparam na. Yung mga bagay ng una. Yung mga bagay na meron tayo nung una dito sa mundo, aalisin lahat yun. Pati yung katawan natin, babaguhin. Kaya hindi katotohanan yung sinasabi ni Brother Esel na yung mga magpapamilya, magkikita-kita sa langit. Paksyon-paksyon, magkakaroon ng kuya. Kasi ganito yung mga kapatid, eh. Kung magkikita-kita yung magpapamilya, halimbawa si Brother Esel, nagligtas yung mga kapatid niya. Si Brother Bunso, edi may kuya pa rin siya. Tawag yan dun sa lahat ng kapatid niyang nakakatanda sa kanya, puro lalaki, kuya yun. Kuya, ligtas tayo. Oh. May kuya pa rin, may ate, may nanay, may tatay. Kasi paksyon, sabi niya, pagsasamahin, parang nakalimutan ko na kasi. Magkikita daw yung magpapamilya. Yung mga magpapamilya, magkikita-kita, hindi totoo yun. Aalisin na nga lahat, mga kapatid, eh. Hindi nyo na maaalala yung pamilya nyo, yung buhay nyo dati. Wala na yun, aalisin lahat yun. Panibagong alaala. Panibagong katawan, panibagong isipan. Yan ang ibibigay sa atin. Walang pamilyang mangyayari. ng hustisya talaga mga kapatid, dahil sa kasamaan ng tao, lumuluha ka na lang, umiiyak ka na lang. Pero pagdating ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, at papahirin niya ang bawat luha. Ibig sabihin, aalisin niya yung kalungkutan mo. Tatanggalin niya yung mga sakuna sa buhay mo. Kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na, yung kapighatian, yung karamdaman, yung taking pag-asa na ating susuko. Mga kaibigan, ang buhay natin dito, maliit lang. Maliit lamang po ang buhay natin ayon po sa Biblia. Dito may papapansin ako sa inyo, mga kapatid. Ito sa sobrang pamimersonal niya sa politika, sa mga politiko. Sa sobrang pamumulitika niya, mga kapatid, hindi niya na naiintindihan yung binabasa niya. Pakinggan natin. Pasensya na, mga kapatid, kung medyo yung microphone natin kasi hindi siya masyadong maayos. Pero sa awa ng Panginoon, malay nyo, makabili tayo ng panibagong microphone. Hindi pa ngayon, pero malalaman nyo pag maganda rin boses ko.
Ito na, pakinggan natin. Sa awit chapter 90, dito sa verse 10, ang lifespan lamang po ng tao ay maliit lamang po eh. Sabi po rito, ang mga kaarawan Yan. Yung lifespan daw ng tao, mga kapatid, maliit lang. Ibig sabihin, lahat ng tao, maiksi lang ang lifespan. Na ang lifespan lang, ito yung ginawa niyang basehan dito sa awit, 90, verse 10. Ito ang ginamit niyang basehan para sabihin niya na yung lifespan daw ng tao ay maikli, maikli lang. Basahin natin. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan, ay umaabot ng 80 taon. Gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Ngayon, ang ginawa niyang basihan para sabihin niyang maiksi yung lifespan ng tao, itong awit 90, versikulo 10, na ang sabi, 70 taon at kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. 70 to 80. Pakinggan natin siya. ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umabot ng 80 taon. Yun lamang po yung naka na lifespan ng tao, mga Yun lamang daw ang lifespan ng tao. 70 taon, 80 taon. Di totoo yan. Maraming tao maabot nga sa 100 eh. Maabot ng 100 yung tao eh. Sa Guinness Book of Record eh. Nakatala doon yung mga pinakamatandang taong nabuhay sa mundo, pinakamatandang taong nabuhay sa mundo. Nakatala sa Guinness Book of Record. Pero hindi lahat ng pinakamatandang tao sa mundong nabuhay ay nakatala doon. Maraming nabuhay ng mas matanda pa doon na hindi naitala. Yan. Yan ang natin Tandaan nyo. Pakinggan natin siya. kapatid. Napakaikli po. Hayaan nyo yung mga politiko na ganid. Napakaikli daw. Pero kung babasahin nyo ulit, mga kapatid, kahit kayo malalaman nyo mali siya eh. Kahit kayo. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, malalaman nyo eh. Ang una sa lahat, ang sabi dito, ang mga kaarawan ng aming mga taon. Hindi naman sinabi dito ang kaarawan ng mga tao. Ang kaarawan ng lahat ng mga tao. Ang kaarawan ng taon ng lahat ng mga tao. Hindi naman sinabing gano'n eh. Ang sabi dito, ang kaarawan ng aming mga taon. Taon nila yon, hindi taon ni Brother Esel. Malay mo, umabot si Brother Esel ng 100. Mamalay natin. Ako, di naman ako nagnanasa mga kapatid na mabot ng 70 o kaya 60, baka, siguro mga 50, baka mamatay na ako eh. Kaya sana loobin ng Panginoon lahat ng natitira sa buhay kung meron ako ngayon magamit ko sa pangangaral. Yan. Kasi 30 taon mga kapatid naglakbay tayo sa kahangalan kasamaan. 30 years old ako nakabasa ng Biblia mga kapatid 35 na ako ngayon magte-36 na ako. Mag-aanim na taon na tayong sa awa ng Panginoon, mag-aanim na taon na. At buhay ako mga kapatid. Kaya ulitin ko mga kapatid, ang sabi dito mabalik tayo. Ang mga kaarawan ng aming mga taon, sabi, ang kaarawan ng aming mga taon, hindi naman sinabing ang kaarawan ng mga taon ng lahat ng tao sa mundo. Ang sabi dito, ang kaarawan ng aming mga taon. Kumbaga, ang kaarawan ng mga taon ng sumulat nitong awit. Taon nila yon. Hindi taon ni Brother Esel ang binabanggit dito. Hindi taon ng kung sino-sino. Kaya umaabot ng tao ng 80, 90, 100. Lagpas pa nga 100, meron mga kapatid, kung doon nagkakamali Yung politiko na corrupt, mga kaibigan, matatanda nami-personal kasi siya kaya hindi niya na naiintindihan binabasa niya matatanda na yan. Sana nga lamang po makapag-isip sila habang sila po ay may buhay pa dahil may pag-asa pa sila. Pero kung hindi po sila makapag-isip na maganda at ang kanilang kaisipan ay puro sa panlupa, dapat Brother Esel, sabihin mo yan sa kuya mo, mag-isip-isip naman siya, maawa naman siya sa mga membro niya.
Yung mga miyembro niya na nagkikaos sa hirap eh. Gustong maligtas, gustong maglingkod sa Panginoon. Inaalipin niya. Sabi mo yan sa kuya mo, maawa naman siya sa mga ano niya eh, sa mga member niya. Ninanakawan niya na nga ng pera, ninanakawan niya ng oras, ninanakawan niya pa ng kaligtasan. Para saan? Para sa pansarili niyang kapakanan. Hmm? Ano yun yung kuya mo eh, salbahe yan eh. Napakasama ng gago na yan eh. Ay, hindi pala gago yan, may aral yan. Napakawalang hiya niyan eh. Ha? Sabi mo yan sa kuya mo. Sabi mo maawa siya sa mga membro niya. Okay sana kung ninanakaw lang niya yung pera, yung oras ng tao. Kaso iba eh, pati yung kaligtasan ng tao, ninanakaw niya eh. Mga ligtas na yun, binili ng dugo ni Kristo yun, pinapahamak niya eh. Sa pamamagitan ng mga utos niyang utos niyang labas sa aral ni Kristo. Yan. Pagsabihan mo yung kuya mo pagsabihan mo, Brother Esel. Isipin niyo mga kapatid si Brother Esel na nagsabi na yung pagkakabahabahagi sa dyablo. Ngayon, sa daming-daming iglesia sa mundo, iglesia lang ni Daniel ang may pagkakabahabahagi ng ganyang katindi. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa iglesia ng kasaysayan ng Pilipinas, walang pagkakabahabahagi nangyari na tulad sa nangyari sa iglesia ni Daniel. Isipin niyo yan Maraming iglesia nagpapalit ng leader. Bukod tangi, mga kapatid, sa iglesyang hinawakan ng unang punong tagapamahala, sa iglesyang hinawakan ng unang punong tagapamahala, nagkaroon ng malaking pagkakabahabahagi. Na yung ipapalit na leader, ayaw nila. Sa ibang iglesia ba may ganon? Na yung ipapalit na leader, ayaw ng mga tao? Ayaw ng mga membro? May ganon ba? Sa iglesia na pinangasiwaan ng unang tagapamahala, sa mga kaanib sa iglesia na pinamahalaan ng unang tagapamahala, laki ng pagkakabahabahagi nangyari. Umabot pa nga sa puntong nagbabanta pa yung sugo eh. Umabot pa sa punto na ginamit yung pagkasugo niya eh. Para iharang sa pamangkin niya eh. Na yung pamangkin niya, lahat ng gusto ng pamangkin niya, tinatanggap niya eh. Sugo yan tinatanggap niya lahat ng gusto ng pamangkin niya. Pero sa awa ng Panginoon, pinaalam sa akin ng Panginoon na yung unang punong tagapamahala ay ligtas at may kasama siya. Pero yung pamangkin niya, hinatulan na. Pabayan. Mamamatay din ang mga yan. Hindi sila lalampas sa 90. Hindi sila lalampas niyan. Malapit. Kita mong sama na ugali nito. Mamamatay din daw yung mga yan. Napakasama ng isipin mo, imbis isipin mong mamamatay ang mga yan, dapat isipin mo, magsisi sila. Sabi mo, buhay pa yung tao, pinapatay mo na. Tapos tinataningan pa. Biro mo, tinalo pa na ito. Para pang lumalabas nito, bulaang propeta eh. Biro mo, tinataningan yung tao, hindi daw aabot ang 90. Sigurado ka doon, Brother Esel. Hindi aabot ng 90 yung masasama. Sa Senado nga lang eh. Paano yung leader ng isang fraternity na kung di ako nagkakamali lumagpas na siya ng 90. Leader yan founder ng fraternity yan. Yan ang nagbuo ng fraternity ditong napakalaki na sa Pilipinas. Na maraming namamatay na bata. Marami nang namatay na bata diyan. At maraming batang pumapasok diyan. Kaya nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Yung isa laban sa fraternity ng isa, magkakabahabahagi yan eh. Tapos sasabihin mo hindi abot ng 90. Paano 'yun? Lumagpas na ata ng 19 eh. Siya yata pinakamatanda diyan sa gobyerno niyan. Sa Senado ba 'yun? Sa Senado, siya pinakamatanda diyan eh. Kasi kung nagkakamali, naging senador din yan eh. Hindi niya alam sinasabi niya mga kapatid eh. Na rin. Malapit na rin. Pero sana lamang po mga kaibigan ay magsisi din sila. Sama ng sama ng tabas ng dila eh. Tinataningan yung mga tao. Mamamatay din daw. Isipin mo yung patawan ng Panginoon, natawa pa ako kasi isipin mo naman yun tataningan mo yung tao. Sino ka? Tapos sasabihin mo di abot ng 90. May lumagpas nga ng 90. Hindi ba kilala yun kung sino yun? Alamin mo. Kung sino yung yung pinakamatanda dyan na humahawak ng isang fraternity.
Yan. No, yung kanilang sobrang kagarapal. Mantakin mo, tayo, ako, mga kaibigan, Sana mga kapatid medyo bumuelo tayo ng konti. Kasi dito na siya magdadrama eh. Dito niya na ipapasok ang estilo ng kuya niya. Yung estilo ng kuya niya sa panghihingi ng pera, panghuhut-hut, gagamitin niya dito. Magdadrama na to mga kapatid. Kanina tapang eh. Sabi niya, di na daw aabot ng 90, mamamatay din daw. Ngayon bigla siyang magiging madrama. Kasi manghihingi na siya. sila, no, yung kanilang sobrang kagarapal. Yan, garapan daw. Mantakin mo, tayo, ako, mga kaibigan, Tayo, ako. Sabi niya mga kapatid Sabi niya, mantakin mo, tayo, ako. Huwag mo na kami idamay, Brother Esel. Ikaw na lang. Pakinggan natin ulit si Brother Esel. sila, no, yung kanilang kanina pang action star yung dating niya eh. Ngayon pang naman, pang telenovela. Paiba-iba siya ng mood eh. Sobrang kagarapal. Ayan. Mantakin mo, Ikaw tayo, lang. ako, mga kaibigan, Yan na. konting lupa, bahay, or ano man. Kita niya, kanina action star yung dating. Kanina agriculture. Tapos tungkol sa gera, gasolina. Tapos naging mala-action star siya. Sabi niya, binanatan niya yung mga politiko na yung mga nasa gobyerno, di daw aabot ng 90, mamamatay din daw. Ngayon, naging teleserye naman. Mantakin daw nyo. Kayo, huwag natin sabihin kayo, siya na lang. Na, ito ulitin natin sinabi. Mantakin mo, tayo, ako, mga kaibigan, konting ulitin natin. lupa, Malungkot yung mga tignan yung kalungkutan niya. sobrang kagarapal. No. Mantakin mo, tayo, Lumungkot na. ako, mga kaibigan, konting lupa, bahay, or anuman. Hindi tayo nabiyayaan. Sabi niya, konting lupa, bahay, o anuman, hindi daw siya nabiyayaan. Alam niyo, nagrereklamo siya sa Panginoon eh. Kasi kung ang nirereklamuhan niya, yung gobyerno, dapat ang sinabi niya, mantakin nyo, kahit konting lupa, bahay, o anuman, hindi ako nabigyan ng gobyerno. Hindi siya nabigyan. Pag sinabi mong biyaya, ang understood na ng Kristiyano yan, ang sinasabihan mo yung Panginoon. Na hindi daw siya nabigyan ng Panginoon ng konting lupa, bahay, ng anuman. Alam mo, sinungaling to eh. Una sa lahat, uulitin ko kanina, reklamador yan eh. Mareklamo yan eh. Kita nyo ngayon. Ang nirereklamo naman niya, hindi daw siya nabiyayaan ng Panginoon ng kaunting lupa, bahay at anuman. Ngayon, nag-comment ako dito sa marami akong comment dito eh. Hindi lang niya nire-replyan eh. Kasi yung reklamo niya mga kapatid, kasinungalingan yun eh. Ito sabi ko dito, yan ang bunga ng pakikiapid sa iglesia ni Daniel. Yan. Samantalang may sarili naman siyang sekta na itinayo na ayon sa kanya ay hindi daw ililigtas ang sekta. Pero ang tanong, bakit siya nagtayo ng sekta niya? Hindi yan yun. Hanapin natin yung comment ko. Ito. Kung walang kaluluwa ang masamang tao, anong itatapon sa impyerno? Sabi ko dito. Ito pa. Sabi mo, ibig pa ng tao ang paggawa ng masama. Pero hindi mo nilinaw na ang nag-ibig sa paggawa ng masama ay ang mga hindi kumikilala sa Diyos o ang mga nagpapanggap na mga Kristiyano o mga nagpapanggap na mangangaral. Pero aral nila ang ipinangangaral nila, katulad ni Brother Esel. Ito pa. Ngayon, hindi ba't pagsaksi ng kasinungalingan sa iglesia ni Daniel ay masama dahil si Daniel ay anak ng Diablo at laban sa aral ng Panginoong Hesukristo at nakikipag-away sa Ama. Ito pa. May bahay at lupa ka, sabi ko dito. Kami nangungupahan lang at wala akong bahay na magagamit sa pangangaral. Kaya nag-iikot ako sa mga kalsada para mangaral. Nagrereklamo ka na wala kang bahay at lupa. Pero meron kang bahay at lupa. At may bahay ka pa na ginagamit mo sa pangangaral. Ngayon, bakit ka nagrereklamo? Mukhang hindi ka naman nagugutom. Kami nangungupahan at wala ngayon, hindi pa nga kami nakakabayad sa upang ng bahay. Totoo yun eh.
Ginamit namin yung deposit namin. Hindi ka nabiyayaan ng lupa at bahay. Tanong ko sa iyo, kaninong bahay ang tinitirahan mo at kaninong lupa ang pinatayuan mo ng bahay para doon ka mangaral? Kami wala talagang lupa at bahay kasi nangungupahan lang kami. Yan, hindi niya sinagot 'to mga kapatid, eh. Ang dami kong comment diyan wala siyang sinagot, eh. Kasi ano nga, eh, mga kapatid, eh, para ang tingin niya sa'kin isang mababang uri. Kasi wala siyang pakikinabang, eh, wala naman akong followers. O baka naman wala talaga siyang maisagot. Eh, tignan niyo nagrereklamo siya. Kasi ang sabi niya, eh, hindi daw siya nabiyayaan. 'Pag ginagamit mo yung biyaya, pumapatungkol yun sa Ama, sa Panginoon. Hmm, lalo pa't namangangaral ka, lalo pa't alam mo ang aral, nagbabasa ka ng Biblia. 'Pag sinabing biyaya, galing sa Ama yun. Pinatutungkalan mo dun yung Ama. Hindi naman siguro ang dyablo, na. Eh, ganito mga kapatid, hindi daw siya nabiyayaan ng kaunting lupa. Wala daw siyang bahay. Kasinungalingan yun, makikita mo sa video niya may bahay siya, eh. May biyahe siya, naka-tiles pa nga yung dingding, eh, tapos meron pa siyang ano, eh, cabinet, hanging cabinet. Eh, yung mahirap na tao, eh, puro dingding lang ang bahay, mga kapatid, eh. Puro plywood, eh. Eh, para magkaroon kang bahay na may hanging cabinet at may tiles, naka-tiles yung dingding, eh, hindi ka mahirap at saka hindi ka mukhang nagugutom, Brother Esel, kaya huwag mo kaming pinaglololoko. Pangalawa, sabi niya, wala daw siyang kahit anuman. Eh, anong tawag mo diyan sa ano, camera mo na malinaw, meron ka pang microphone, ah, ang dami mong kumpleto ka sa gadget, eh, kaya nakakapag-live ka, anong tawag mo diyan? Isipin niyo mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kaanib sa iglesia ni Brother Esel, lalong-lalo na sa mga kaanib sa iglesia nito, yung taong yan, mareklamo, reklamador yan. Yung kuya niya, rasyonable, siya naman reklamador. Ano sila, tandem sila, isang rasyonable at isang reklamador. Ginagaya niya kasing estilo ni Daniel Rasonable, eh, sa panghuhut-hut ng pera sa mga miyembro. Eto Brother Esel, didiretsahin kita. Ba't hindi mo na lang sabihin na nanghihingi ka ng lupa at bahay at ng anuman? Ang dami pang pasakali, eh. Ang dami pang pasakali, eh. Gano'n din ang punta nun, eh. Di ba? Walang ganunan. Hindi naman lahat ng tao mapapaniwala mo sa drama mo, eh. Di ba? Ako nagtitiis ako sa init ng araw, daw nagrereklamo, eh. Eh, kung ayaw ko bigyan ng Panginoon ng lupa, anong irereklamo ko? Siya nakakaalam, eh, kung ano mas nararapat. Eh, kung gusto ng Panginoon ko mag-bike ako diyan, titiisin ko. Eh, bigay ng Panginoon 'yan, eh. At saka hindi totoong wala tayong bahay at lupa. Eh, anong tawag mo dito sa katawan natin, hindi ba bahay 'to? Hindi ba gawa sa lupa 'to, mga kapatid? Gawa sa alabok 'to, eh. Hmm. Gano'n yung mga kapatid, eh. Mareklamo 'tong taong 'to. Pero yung reklamo niya kasinungalingan. Oh, sige Brother Esel, kung naririnig mo, kung napapanood mo 'tong video na 'to, sige nga, sabihin mo sa akin kung kanino ka nagrereklamo, kung sa gobyerno ba o sa Ama. At kung sa gobyerno, tatanggapin ko, sa Ama tatanggapin ko, nasa sa'yo na yan kung nagsisinungaling ka. Pero mali yan kapatid, eh, manghingi ka na lang, diretsuhin mo na. Sabi mo magrereklamo ka tapos yung inirereklamo mo kasinungalingan. May bahay ka, malaki bahay mo, eh. Meron ka ring lote, ginagamit mo sa pangangaral mo, ang laki nun. Siguro ang lote mo nga umaabot ng 100 square meter, eh. Kasi dun pa lang sa ipinakita mo na ginagamit mo sa pagkakatipon, malaki na yun, eh. Eh, kung hindi naman totoo, kung hindi mo naman bahay yun, o kaya naman, eh, yung bahay na tinitirhan niyo nangungupahan lang kayo, puwede mo naman sabihin dito, mag-comment ka, ipaliwanag mo. Pero ayaw niya kasi baka mamaya sabihin niya, "Ay hindi nangungupahan lang kami," ta's mamaya may mag-comment, "Hindi totoo, sinungaling 'yan, bahay niyan." Sabihin mo yung totoo. Pero umaasa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Alam mo, umaasa daw siya sa Panginoong Jesucristo, pero nagrereklamo siya. Hindi daw siya nabiyayaan ng lupa at ng bahay at ng anuman. Pero meron siyang kumpleto siya sa gadget kaya siya nakakapag-live.
Siguro maniniwala pa ako si Brother Ezel nasa ano, eh, sabi ng Panginoon natatawa ako. Kung nasa ano si Brother Ezel, nasa sulok ng ano, Divisoria, namamalimos. Talaga hindi ka nabiyayaan ng kahit ano nun. Eh, tingnan mo tingnan mo itsura mo, mukhang hindi ka nalilipasan ng gutom. May mga tao dyan, mga politiko, kung ilan ang kanyang bahay. Oh, Meron pang bahay doon sa kita niyo mga kapatid, yung inggit sa diablo yan, lagi niyo tatandaan. Yung inggit sa diablo. Ngayon tignan niyo, kanina nagrereklamo siya, ngayon naiinggit naman siya. Bakit sinabi ko naiinggit? Para malaman mo kung saan nakatirik ang bahay ng mga politiko, inggitero ka nga. Sinusubaybayan mo yung pamumuhay nila. Tsaka anong pakialam mo kung meron silang bahay doon? Wala kang pakialam doon. Ang pakialaman mo yung mga tao mo. Pangaralan mo sila, mangaral ka. Labas ka na diyan. Huwag mong pakialaman yung bahay nila. Depende nila kung inggitero ka. Talagang pakikialaman mo. Kaya nyo, alam na alam nyo yung bahay ng politiko kung nasa nakatirik. Tingnan nyo. Amerika. Meron pang bahay doon sa Switzerland, kung saan sa mundo. Kita nyo. May- May bahay doon sa Amerika. May bahay sa Switzerland. Alam na alam niya eh. Kasi mangat ng mga kapatid kung tunay na mangangaral ni Kristo to, ang aatupagin niya, mangaral, tumulong, tumulong. Ganun ang gagawin niya araw-araw. Hindi niya pakikialaman yung bahay ng may bahay. Kasi anong pakialam mo kung may bahay yan? Labas ka na dyan. Hindi naman aral ni Kristo mangialam ka ng buhay ng may buhay. Tapos alam pa niya kung saan nakatirik. Nasa Amerika daw, nasa Switzerland. At may bahay pa sa iba't ibang mundo. Ulitin natin, kita niya. Panginoong Jesucristo. May mga tao dyan, mga politiko, kung ilan ang kanyang bahay. Meron pang bahay doon sa Amerika. Meron pang bahay doon sa Switzerland, kung saan sa mundo. Kita nyo, kung saan sa mundo daw may bahay. Ang lumalabas nito, baka may bahay din yung politiong binabanggit niya sa Mars. Sa Pluto. Baka umabot pa ng sa moon, meron pang bahay sa moon. O kita nyo, kung magtatayo ka ng bahay sa moon, magiging mabagal ang mo doon pag asenso mo. Walang ang gravity doon lulutang-lutang ka doon diba? Hindi ka asenso doon. Gusto mo dito ka sa mundo, sa may earth, huwag ka sa moon. Kasi mabagal ang kilos doon. Maliban na lang kung, diba? Pinakaano dyan mga kapatid, naiinggit. Yan. May sari-sariling bahay kung saan-saan lugar sa Pilipinas may mga bahay sila. Pero kung titignan mo mga kaibigan at mga kababayan ay ayaw man lang kahit man lang sentimo. Hindi man lang tumulong sa mga tao. Speaking of sentimo, sabihin mo sa kuya mo yan. Yung perang nahutot niya sa mga membro, yung perang nakuha niya doon sa tito niya, ipamigay niya doon sa mga kapatid, patayuan niya ng lokal, hindi yung nangungupaan. Isipin mo yan. Simula nung naitayo yung iglesia na yan, simula nung pinangasiwaan ng unang tagapamahala yan, hanggang sa namatay yung nagpahinga yung unang tagapamahala, hindi sila nagpatayo ng bahay ng pagkakatipunan ng mga membro. Hindi sila bumibili ng lote, hindi sila nagpapatayo ng bahay, walang maintenance, tapos hindi daw pinapasahod yung servant. Ngayon, ang tanong dito, saan napupunta yung katakot-takot na pera na pumapasok sa kanila taon-taon? Saan? Hindi sila mahirap, tatandaan yung mga kapatid. Hindi mahirap ang iglesia na yan. Simula nung umalis yung unang punong tagapamahala sa Pilipinas, ang namamahala na dyan yung kuya Matagal nang namamahala yun sa iglesia. Marami na nga siyang naipasok na aral niya, dahan-dahan idea niya Saan napunta? Wala silang wala silang loteng binibili, wala silang bahay na binibili, wala silang bahay na pinatayo, wala silang maintenance sa mga bahay na pinatayo dahil wala kang bahay, wala daw sahod yung servant. Saan napupunta? Ultimong ginagawang tulong ng mga kapatiran nila na binibidyo ng production ni Daniel, galing sa bulsa ng membro. Hindi pera ng kapatiran. Yung nakikita natin na ipinamimigay na pagkain, kadalasan doon pera ng membro. Maraming exiter na nagsasabi na gumagastos sila para sa pagpapaimbabaw ni Daniel. Yung nakikita natin na pinanonood natin tulong na pinamimigay, galing sa bulsa ng membro yon.
binibentahan pa nga sila ng produkto eh. Naglalabas na sila ng pera, binibentahan pa sila ng produkto. At kapag hindi naubos, gumagawa pa ng paraan. Isho-shoulder ng may magsho-shoulder parang gano'n eh. Saan napupunta pera mga kapatid? Ang dami nilang miyembro sa Pilipinas, may miyembro pa sila sa ibang bansa. Saan napupunta pera? Kaya naniniwala ako diyan, may nakawan diyan na nangyayari, matagal na. Siguro nag-umpisa nung nawala na yung punong tagapamahala, di natin alam. May nakawan diyan nangyayari. Ngayon, patunayan niyo sa akin walang nakawan. Kasi hindi naman mahirap na iglesia yung hinahawakan ni Daniel eh. Hindi naman mahirap yun eh, kasi may mga members sila sa ibang bansa eh. Tsaka ang daming iglesia ngayon, naglipa na, mahihirap lang eh. Pero nakapagpapatayo ng bahay pagkakatipunan nila. Eto mga kapatid eh, natiis nila. Simula nung namahala yung unang tagapamahala hanggang sa nagpahinga, hindi sila nagpatayo ng kapilya, ng simbahan, o bahay panalanginan, o bahay na pagkakatipunan. Hindi sila nagpatayo Hindi sila bumili ng lote, walang maintenance. Saan napupunta yung pera? Saan napupunta? Huwag nilang sabihin yung pinatayo nilang parang napakalit na arena eh. Huwag nilang sabihin na doon ang pupunta pera, mga kapatid. Ang tagal na ng iglesia na, milyon-milyon ang pumapasok sa kanilang pera. Wala daw sa audio sermon eh. May mo makapal ang mukha ng kuya nito. Hindi sila nagpapatayo ng bahay panalangin, hindi sila nagtatayo ng lokal. Pero pag may isang kapatid na nagpatayo ng lokal kasi nahihirapan nga naman sa upa, siya pa gupit ng ribbon. Makapal ang pagmumukha. Sa dami-daming preacher sa mundong to, si Daniel ang pinakamakapal na mukha eh. At sa dami-daming iglesia dito sa mundo, si Daniel ang iglesia ni Daniel ang numero 1 kawatan, magnanakaw. Katakot-takot na pera mga kapatid, pumapasok dyan sa mga yan. Saan napupunta? Pero may video pa nga si Brother Joseph, pati yung cellphone ng tao eh, pinag-iinteresan. Samantalong kung punahin nilang ibang iglesia eh, ganun-ganun na lang. Yan ang hiwaga dyan mga kapatid. Saan napupunta yung pera? Milyon-milyon. Isipin nyo yan. Tapos ang gagamitin nilang dahilan, hindi katotohanan. Hindi daw nananahan kasi ang ginagamit nilang dahilan dyan, yung sinasabi sa talata na hindi nananahan ng templo, hindi nananahan ng Diyos sa templong gawa ng tao. Kaya hindi daw sila nagpapatayo ng bahay kasi hindi daw nananahan ng Diyos doon. Mali yun mga kapatid. Ang tinutukoy ng templo, rebulto, hindi bahay. Hindi masamang pagpatayuan mo ng lokal yung tao. Lalo pat doon nagkakatipon yung mga kapatid natin. Hindi masama yun. Lalo pat marami naman kayong pera. Hindi masama yun. At ang tinutukoy doon, rebulto, hindi bahay. Gas-gas na yung mga kapatid eh. Kaya sabi ko sa inyo, sugo nga yan mga kapatid. Pero hindi lahat pakikinggan mo eh. Kasi may sinasabi siya, hindi aral ni Kristo eh. Sinasabi niya kasi may nagsusulsul sa kanyang mga kadikit niya. Isa na dyan si Daniel. Hindi totoo yun eh. Ang idadahilan mo kaya hindi nagpapatayo ng bahay na pagkakatipunan dahil hindi nananahan ng Diyos sa templong gawa ng tao. Yan tinutukoy na templo doon ni Rebulto, hindi naman bahay. At natural yun. Kasi ganito mga kapatid eh. Kung si Daniel nga nagpapatayo ng mansion para sa mga anak niya eh. Para sa asawa niya, na ninakaw niya. Bakit yung kapatid mo naman yan eh. Ba't hindi mo pagpatayo ng bahay? Para di naman, biro nyo yung lokal nga dito, 30,000 ang upa. Kaya pag nanghingi ng abuli, 100 kada isang tao. Tapos nagbebenta pa ng ticket ng Wish FM na nag-perform 1,000 nakasuot ng mahalay. Isipin niya mga kapatid, may nakawang nangyayari dyan eh. Matagal na. Isipin mo yan eh, sige sila patayo ng negosyo. Pero bahay na pagkakatipunan, wala. Isipin mo yan. Ang daming negosyo na iwanan ng unang punong tagapamahala eh. Bakit nagpatayo ng negosyo? Bakit puro negosyo? Sinusulsul kasi ng pamangkin. Kasi alam niya sa sarili niya, mas malaki mamanahin niya. Wala namang anak yun eh. Wala namang tunay na anak eh, na talagang ipinanganak ng kanyang asawa.
Naging anak niya sa ano, ipinanganak niya sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Pero yung literal na anak wala. At saka ang kuya isa lang si Daniel. Eh, bukod tangi ba 'yon? Si Daniel mawawalan ng parte. Eh, kung sakaling 100% yung pera ng punong tagapamahala noon, napunta sa kanya 80%, eh, kahit ibigay niya yung ano 50%, eh, sa kanya yung 30%, eh. Kaya nga pansin niyo mga kapatid biglang umusbong yung yaman niya, eh. Biglang umusbong yung pera niya, eh. Alam niyo bakit? Kasi naisalin sa kanya yung pera ng unang punong tagapamahala na ang ginagawa puro business. Hindi hindi naman sinasabi kong hindi siya nangangaral for business lang. Ang ibig sabihin ko, puro business, hindi nagpapatayo ng ano, lokal. Kasi pagka business, sa kanila ipapangalan. Puwedeng manahin ni Daniel. Eh, pagka lokal, sa iglesia nakapangalan yun, eh. Paanong mamanahin ni Daniel yun? Yan, kaya nga biglang lumubo pera niya, eh. Kaya nga ano yan mga kapatid, eh, pakinabangan yan, eh. Kaya nga maraming mga kapatid hindi nagsasalita, eh. Lalo na si Sislus na baboy, hindi nagsasalita yan. Alam niyo bakit? Nakikinabang, eh. Eh, wala namang trabaho yun, biglang mo isipin niyo ekta-ektaryang lupa nagkaroon siya. May pakinabang kasi siya. Si Brother Josel hindi rin nagsasalita. Pero alam nila sa sarili nila mga kapatid, hindi alipin ni Kristo yan. Kaya masasama sila sa hatol na walang kaparusahan. Kaya enjoyin nila yung pamumuhay nila ngayon. Kaya ano mo yan, Brother Esel, sabihin kay Daniel Razonable. Tumulong man i-video para umasa para sa boto. Yan. Ginagawa ng kuya mo yan, doon mo sabihin kay Daniel yan. Kinakalakal niya yung mga member niya, binibidyoan niya. Ibig sabihin, Yung ano nga mga kapatid, meron nga siyang UNTV. Alam niyo yung UNTV niya, ano yun eh, bias. Bias yung UNTV niya, isipin niyo yan eh. Ibinabalita mo yung mga nangyayari sa paligid. Kahit sa ibang bansa, nalalaman mo, ibinabalita mo. Tapos yung nangyari dun mismo sa pagkakatipon nyo, hindi nyo alam. Hindi na balita. Okay. Ibig sabihin, yung balitaktakan nila dyan, yung UNTV nila na yan, ay bias. Kasi ba't hindi na telebus yung nangyaring patayan doon sa iglesia nila? Sa pagkakatipon nila. Ulitin ko mga kapatid, dati mga kaanim sa iglesia ng Diyos yan. Hindi ngayon. Hindi ko lang alam kung kailan nagsimulang hindi na sila naging kaanib. Kaya walang karapatang magbautismo yung mga yan. Kaya mga nababautismo ng mga yan eh, yung iba nagiging sobrang sinungaling na eh. Yan. Isipin niyo yung UNTV nga lang eh, hindi nila tinilibas yung nangyaring patayan sa kanila. Isipin niyo na, sa oras ng pagkakatipon, may pinatay. Pinalako lang ulo. At nung pinalako yung ulo ng membro, alam niyo nakaluhod yun eh. Kasi oras yun ng pananalangin eh. Tinimingan talaga ng pumalakol na sa oras ng pananalangin para libreng-libre siya. Ngayon, nung nanalangin na, syempre, pag nananalangin, diba nakaluhod. Doon niya pinalakol yung membro ng iglesia ni Daniel. Patay, dead on the spot yun. Kasi hindi siya nakailag, hindi siya nakaiwas. Nananalangin mga kapatid eh. Then, dead on the spot, patay yung tao na yun. Ngayon, sino pumatay? Membro din. Sino pinatay? Membro din. Ano sabi ng membro nung pinatay niya? Ano sinabi ng pumatay? May nagtuutos daw sa kanya. May bumubulong daw sa kanya na gawin yun. Ngayon, tatanungin ko si Brother Esel, yung ba banal na espiritu o masamang espiritu? Di ba? At kung talagang bautismo tunay na bautismo ang tinatanggap ng mga yan, bakit sa kasaysayan ng iglesia, ng mga sekta sa Pilipinas na sa Diyos daw, sa kanila lang nangyari yun, oras ng pagkakatipon may pinatay. Itinago nila yun mga kapatid eh. Hindi na broadcast yun eh, sa UNTV. Pero sa awa ng Panginoon, nabalita yun. Talagang inilalantad ng Panginoon na yan ay yung iglesia na yan ay hindi sa Diyos. Hindi sa Kanya. Kasi kung talagang sa Diyos yung mga kapatid, walang patayang mangyayari dyan eh. At ang sabi pa ng pumatay, may bumubulong daw sa Kanya. Ngayon, sa nakakaalam ng katotohanan, sabihin nyo sa akin, kung yung pumatay ba'y kasama sa iglesia ni Daniel? O yung pinatay ba'y kasama sa iglesia ni Daniel? Kasi ang sabi dun sa report, yung pulis nagsalita nito, yung pulis na in-interview, na yung pinatay daw ay kaanib sa iglesia ni Daniel at yung pumatay ay kaanib din. At pinatay yung isang kaanib ng kaanib din sa oras ng pananalangin.
Kaya nga dead on the spot. Yan. Ganun ang nangyari mga kapatid. Yan. Kaya bias yung ano ni Daniel Razonable. UNTV. Ayaw nilang tumulong na walang kapalit. Naku po mga kaibigan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit ganun man ang mangyayari, ganun man ang nangyayari ngayon, may kaisa-isa tayong pag-asa. Yun po yung ibibigay ng Panginoon. Lilipat ka, yun ang kanyang hangad. Yun yung napakagandang plano ng Diyos. Mula sa Yun ang plano ng Diyos, ililipat. Yung plano ni Daniel, nakawan ng kaligtasan ng tao. kamatayan, ililipat ka sa buhay na walang hanggan. Mula sa kadiliman, ililipat ka sa kaliwanagan. Na kung saan wala nang hirap doon. Kailan? Kailan mga kaibigan, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, bibigyan ka ng pag-asa. Malaking pag-asa. Yan. Pagbalik ng Panginoon dito, wala nang business si Daniel. Wala nang business si Daniel dito. Kasi nandun na sa dagat-dagatang apo yun. No? Malaking pag-asa. May mga tao po kasi mga kaibigan na sobrang malahayop na kung gumawa eh. Mga hayop. Ito, speaking of hayop, kung may hayop man, yung kuya niya ang hayop, kita niyo sa sobrang paghahayop niyan pati yung mga tinubos na ng dugo ni Kristo napahamak pa dahil sa katampalasanan niya. Alam niyo bakit? Damay-damay nga mga kapatid Alam niya sa sarili niya, hindi siya maliligtas Mananagot siya sa Diyos. Kaya ang ginawa niya, damay-damay na lang. Mapapahamak na rin naman siya, dadamay niya lahat. Kaya yung mga kaanib din, natubos na sana ng dugo ni Kristo. Naku, napahamak pa. Nasama pa sa kanya. Sa hatol na walang kapatawaran. Ayon sa Biblia, no? Dito po sa ikalawang Pedro, sa Kapitulo 2, versikulo 12, ganito po ang may mga tao talaga na ganito Datapwat ang mga ito, sabi niya. Basahin natin. Tayo bumasa. Dadapat ang mga ito, na gaya ng mga kinapal, na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop. Ipinanganak na talagang mga hayop. Ulitin ko mga kapatid Si Daniel hindi pa pinapanganak, may hula na sa kanya. Hindi pa pinapanganak si Daniel, nasulat na Biblia May hula na sa kanya. At ang hula ay walang kapatawaran. Pero hindi ko naman nilalahat kasi iba naman dyan siyempre. Maaring hahatulan pa. Maaring maligtas. Siguro yung mga umalis, yung mga ibang umalis. Pero hindi naman lahat ng umalis mga exeter sa Diyos siyempre. Kaya nga sabi ko, sa dami-dami exeter, ang pinag-iinitan niya yung bastos yung bunganga. Kasi doon niya masisira lahat ng exeter. Ulitin na natin, hayop upang hulihin at lipulin na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Na gaya ng mga kinapal na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin na alipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Yung ginagawa nila na inaalipusta po tayo mga mahihirap, pinapahirapan, no? Yung mga negosyo. Sabi niya dito, yung talata daw na para sa mga umaalipusta daw sa atin, sa kanya. Maalipusta daw sa kanya. Yung basahin nga natin ulit mga kapatid. Tignan nyo kung sino yung mas... Kung tignan nyo kung tama yung paliwanag ni Brother Esel, tama siya. Sabihin nyo sa akin, mali ako. Pero ito sabi kasi dito dadapat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin sa nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Yung mga bagay na
nagsisipag-alipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Ito yung mga bagay na nasusulat sa Biblia, na inaalipusta ng mga tao. Na yung inaalipusta nila, hindi nila nalalaman. Kagaya nito mga kapatid. May isang tao nagsasabi yung Biblia daw may contradiction. Pag-alipusta yun mga kapatid pero hindi niya nalalaman. Meron din nagsasabi, kung Diyos talaga yun, bakit hindi siya bumaba dun sa krus? Nakasulat din yun. Pag-alipusta rin yun. At ang nagsalita niyan, yung propeta ni Brother Esel, na dating presidente ng Pilipinas. Ito pa, sabi naman dito, na si Kristo daw ang utos daw ng Panginoon mag-inom. Pero ang nakasulat talaga doon, haluan mo ng konting gamitan mo ng konting alak. Ibig sabihin yung tubig, gagamitan mo ng konting alak. Hindi mo iinumin yung alak na konti, kundi gagamitan mo yung tubig. At sinabi ni Apostol Pablo kasi may sakit si Timoteo. Yun naman nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Yan. Yung mga nagsisialipusta, hindi si Brother Esel ang tinutukoy dito. Ito yung mga nag-aalipusta sa mga bagay na di nila nalalaman. Ito pwede mga walang aral to kasi di nga nila nalalaman Ganyan yung mga pwedeng paliwanag. Pero dito sa walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol, hindi ko bibigyan ng paliwanag kasi hindi ko alam Pero pwedeng ang sinasabi siguro dito walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Kumbaga malilipol sila sa sarili nilang kagagawan. Sa sarili nilang gawa. Yun nga yung pag-alipusta nila sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Kasi may mga umaalipos sa mga bagay na hindi nila nalalaman kagaya ng mga mangangaral. Pag-alipusta yan mga kapatid, yung sasabihin mong ikaw yung anak ng Diyos. Pag-alipusta yan yung bagay na sasabihin mo na kagaya ni Kuya Daniel niya, sabi ni Daniel pagka ba nagbibigay ng tulong, pag pinapakita, pinagyayabang na ba agad? Sabi niya gano'n. Sabi ni Daniel hindi ko lang alam kung eksakto. Ang sabi niya, pagka daw ba yung pamimigay ng tulong ipinapakita, pinagyayabang na ba daw agad yun? Sino kinakausap niya doon? Sino nirereklamuhan niya? Utos ni Kristo yun. Malamang si Kristo kinakalaban niya. Yun na nga yung yun na nga yung dahilan. Kaya nga ayaw ipakita, ayaw nga ni Kristo yung nagbibigay ng tulong na ipinakikita sa marami. Kayabangan yun pagyayabang yun pagpapaimbabaw yun Ngayon, nagrereklamo siya kay Kristo. Hindi sa akin, hindi kung kani-kanino. Kasi aral nga ni Kristo yung nirereklamuhan niya Na pagka daw ba nagbibigay ng tulong at ipinapakita, nagyayabang na. Oo, nagyayabang ka, gago. Ay, hindi pala gago, hayop pala. Nagyayabang na yun. Pagpapaimbabaw nga yun Nagrereklamo kasi sa kay Kristo. Kasi ang gusto niya, ipinapakita niya yung pagbibigay ng tulong kasi doon siya kikita Doon tatakbo yung business niya na UNTV, tatakbo yung mga social media platform niya. Doon tumatakbo yun sa pagpapaimbabaw. Yan ang pag-alipusta. Yung mga binabali mo yung talata, biniiba-iba mo yung kahulugan. Si Daniel mahilig sa ganyan yan Isipin niyo yung sabi niya, paano daw ipapagpag yung alikabok kung umuulan? Walang hiya pala tong mamang malaki na to walang pananampalataya to Ako may pananampalataya ako Pwede kong ipagpag yun Diyos ko yan, yung Diyos ko siya gumawa ng lahat nang nakikita natin, pati hindi natin nakikita, siya gumawa yan Ano pa kayang pahintuin niya yung ulan paglabas mo sa isang bayan? Nahati nga niya yung dagat Yung pahintuin niya yung ulan para maipagpag mo yung alikabok ng bayan na yan Hindi magawa ng Diyos. Pati yung pinoproblema niya, paano daw ipapagpag yung alikabok kung umuulan? Magulo na mga kapatid, no? Nila na inaalipusta po tayo mga mahihirap, pinapahirapan, no?
Yung mga tao tinutukoy dito, dapat yung umaalipusta sa hindi mga bagay. Ang sinabi dito, umaalipusta sa mga lingkod ni Kristo, umaalipusta sa mga alipin, umaalipusta sa mga, di ba? Ang sinabi, umaalipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Yung tinutukoy ng mga bagay na hindi nila nalalaman, yun yung mga bagay na nasusulat sa Biblia na inaalipusta nga. Binigyan ko na nga ng paghalimbawa ng pag-alipusta. Isang pag-alipusta, yung sinabi ng propeta ni Daniel na kung Diyos yun, bakit hindi nakababa sa krus? Pag-alipusta yun sa bagay na nakasulat na hindi niya nalalaman. Parang yung mga mangangaral na napakasinungaling. Binabago-bago yung talata, binabali-bali, hinihilot, pinalalabas sila yung na dun sa hula. Parang yung kuya naman nito ni Brother Esel na binabago yung kahulugan ng talata, talagang malalaman mo binabago niya. Hindi na kailangan mag-isip ng malalim, malalaman mo talaga binabago niya. Lalo pat may banal na espiritu ka. Yan ang pag-alipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Sila'y malilipol sa kanila ring pagkalipol. Sila'y lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Ibig sabihin, malilipol sila sa sarili nilang kagagawan. Pwedeng gano'n na mawatid. Magbigay kayo ng isa pang magandang paliwanag kung meron kayo. Tanggapin natin yan. Pero yung sinasabing pag-alipos sa mga bagay na di nila nalalaman, yung bagay na tinutukoy doon, yung mga bagay na nasusulat sa Biblia. Mga kapatid. Yung mga negosyante, sila lamang po yung mga yumayaman Wala naman silang problema. Ano pakialam mo kung yumayaman sila? Di ba? Pakilamero talaga to bakit hindi mo pakialaman yung kuya mo, nagpapayaman? Bilyonaryo na yung kuya mo, bakit di mo nalalaman? Bilyonaryo na yon, pero di makapagpatayo ng lokal. Walang awa. Yung doon nga sa may Santo Niño sa Republic, yung lokal doon, 30,000 isang buwan 30,000. May kuryente na, may tubig pa, may wifi pa. Naniniwala ako, kayang-kaya ni Daniel magpatayo ng lokal siguro. Kahit porting lokal. Kahit lote lang yung bili niya, kahit lote. Kahit lote lang, ang bibili na lang ng mga kapatid, kahit kahoy lang, okay lang. Basta may bubong. Basta hindi na sila mangungupahan, ganun lang yun Kasi ang hirap mga kapatid Puyat ka na, butas pa bulsa mo, tinanggalan ka pa ng kaligtasan. Tataas ang produkto natin yung mga negosyante, wala silang problema Yung mga gobyerno, yung nasa puder, mga kapatid, wala silang problema hindi man nila tayo iniisip yung mga mahihirap, lalo-lalo yung mga walang trabaho. Yung kuya mo nga, hindi niya iniisip mga membro niya, bulag ka Sisi ka ng sisi sa labas ng iglesia. Hatol ka ng hatol. Sa labas ng iglesia, Diyos ang umahatol. Hatulan mo ba naman di aabot ng 90? Hatulan mo na mamamatay din yan. Mamamatay nga naman. Pero huwag mo naman sabihin di aabot ng 90, mga kapatid. Ganun yun. Yung walang sinasaka, yung umaasa lang sa arawan, mga kaibigan. Iniisip ba ng mga politiko yan? Hindi. Iniisip ba ng kuya mo yan na yung tao arawan lang ang sahod? Tapos kung hut-hutan niya ganun na lang. Samantalang libo-libo, milyon-milyon ang nakukuha nilang pondo taon-taon na nadidisappear. Kasi hindi sila transparent sa pera. Walang idea Walang idea yung mga membro Pag nanghingi pa sila, may secretary pa. Hindi na kusang loob yun. Siyempre, ibibigay mo ang pera. Alangan man makikita ng tao. Iaabot mo 5 piso. Matutuwa ba naman yun? Diba? Dapat merong kahon. Kaya mo sila magbigay doon. Hindi nakikita. Diba? Doon nga yun sa may Republic Isipin nyo, 100 isang tao. Sabi, baka naman dyan, kahit 100 isang tao. Mas mamaya-maya, nagtinda na ng Wish FM na ticket. Nagtinda na ng ticket ng Wish FM. Mga kaibigan, never na iniisip nila. Magaling lang sila magsalita sa social media. Nakala mo totoo sila, mga kapatid. Magsalita sila sa social media ganito. Magaling lang sila mangako. Pero lahat ng kanilang pangako ay nakapako. Hindi po mangyayari. Mga kapatid, lahat daw ng pangako nakapako, hindi napako. Talagang advance to mag-isip Sa ibang kasabihan na sinasabi, yung pangako napapako. Sa kanya hindi. Yung pangako nakapako na agad. Ganyan siya mag-isip. Tignan niyo po yung mga kalsada natin.
Kung magsalita po yung mga politiko, kala mo kinabukasan ay isisemento na yung kalsada, Kalsada no? naman. Mga kaibigan, pero matatapos na din lang ang termino, wala pang nangyari doon sa kanyang ipinangako. Pagkatapos na pagdating na naman ng vote, Ilipat natin may mga kapatid pang-politika na to eh. Head and Shoulders and tayong pag-asa. Dapat dito kay Brother Esin maging political analyst to eh. O kaya agriculture eh. Yung nag-ano ng mga palay. Lahat sinakop niya na kanina, agriculture, tapos naging action star. Tapos biglang nagdrama, naging malungkot. Ngayon, ano naman siya, political analyst. Magaling to. Wag na Maraming kayong alam. umasa sa mga pangako ng mga politiko. Napakaganda po yung hangarin ng gobyerno. Yung gobyerno natin, yung gobyerno ng Pilipinas, napakaganda yung hangarin niya. Pero yung mga nakaupo, demonyo naman. Napakaganda na ng hangarin ng gobyerno, pero yung nakaupo, mga demonyo naman. Hindi ko nagigis yung kinukuha niya eh. Yung kinukuha ito yung sinasabi niya. Yung talagang napakagandang pangako o napakagandang layunin ng gobyerno natin, dahil yung nakaupo ay demonyo naman, hindi po umaabot talaga yung gusto, yung napakagandang hangarin ng gobyerno, hindi umaabot sa tao dahil hinaharang ng demonyong nakaupo. Hindi na natin alam kung sino po yung mga tamang ipaupo natin eh. Wala na eh. Tay mga tarantabi. Mga kapatid, medyo pinas forward ko kasi mga pinagsasabi niya, mga kapatid, may personal na to eh. Mundo, panahon. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya, ulitin natin, kung wala kang kayahin mo yun, ang gusto niya, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, sabi ni Kristo, na ang bawat Juan 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak, nakakasumpong sa anak, at sa kanya'y sumampalataya, ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Yan, ibabangon sa huling araw. Mga kapatid, wala nang business dito si Daniel sa huling araw. Una sa lahat, hindi naman siya mababangon. Pangalawa, hindi naman siya kasama sa hahatulan. Hindi ako nagmamagaling mga kapatid, hindi ko siya hinahatulan. Ipinaalam sa akin ng Panginoon ng hiwaga dyan. Na yan palang Daniel na yan, nasa hula pala yan. At sobrang special niya mga kapatid. Sa dami-daming hula sa Biblia, siya napaka-special. Malalaman niyo bakit. Malalaman niyo bakit balang araw. Yan. Special yan. tao na nakakakita akin siya. Ito po yung napakaganda. Tapos na natin ito mga kapatid. Ito ay tapos na rin naman yung video niya. Basahin na lang ulit natin ng talata. Juan 6:40 ADB, ang dating Biblia na naman ang ginamit niya. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak, makasumpong sa anak, at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi mga kapatid, ang sabi dito, ang bawat nakakakita sa anak, isasabihin naman ng iba dyan, brother, hindi naman namin nakita yung anak eh. Hindi naman namin nakita eh. Ang sabi dito, nakakakita. Ang ibig sabihin niyan, yung nakakasumpong sa anak. Yung nasumpungan mo yung anak, yung nakakakita sa anak, yung nakasumpong sa anak, nakakilala sa anak. Kagaya ko mga kapatid, hindi ko nga kilala ang Panginoon eh. Ang alam ko, nung nasa maling reliyon ako, may Panginoon. Pero hindi ko alam na may Ama, tsaka may anak. Wala rin akong idea sa banal na espiritu. Pinakamaiksing salita, wala akong idea kahit saan. Ang alam ko lang may Panginoon. Kaya pagka nananalangin ako, pumipikit ako, tumitingala ako sa langit, Panginoon ang tinatawag ko sa Kanya. Pero hindi ko alam na ang pangalan pala ng Panginoon, Jesus. Kasi ang akala ko, yung pangalang Jesus, sa mga lang yan, sa mga Katoliko. Wala akong idea eh, mga kapatid, hindi kasi ako nakabasa ng Biblia. Wala akong nabasa ng Biblia mga kapatid eh. Ang tingin ko nga dati sa Biblia lagi, pag nakakita ko ng Biblia, ang tingin ko lagi, yan ay para lang sa isang reliyon na alam niyo, hindi ko nababanggitin.
sa awa ng Panginoon nakakita ako sa anak, nakilala ko siya sa awa ng Panginoon. Sa pahintulot ng Panginoon nabasa ko Biblia noong may edad akong 30. At mga kapatid talagang maraming himala sa'kin kasi matagal na dapat akong patay. Ilang beses na akong munting mamatay at muntik na rin akong magpakamatay. Pero nung nabasa ko Biblia naluha ako mga kapatid, naiyak ako, meron pa pala akong silbi. At nalaman ko mga kapatid na yung mga nakita ko nung mula bata pa ako hanggang matanda nung tumilad na ako ng 30, inakasulat sa Biblia at pangitain pala yun na mangyayari sa hinaharap. Kaya nga meron tayong hiwagang alam, At ito, hindi itinuro 'to ng unang punong tagapamahala. Kasi kung may hiwaga man siya na, hindi naman lahat itinuro niya. Yung tinutukoy kong hiwagang alam ko ngayon, sa awa ng Panginoon, sa gabay ng banal na Espiritu, ito'y hindi naman ipinangaral ng unang punong tagapamahala. Pero alam ko na alam din 'to ng mga malalapit sa kusina. Ayaw lang nilang ipangaral. May mga hiwaga kasi silang alam na ipinaalam ng unang punong tagapamahala na ayaw nilang ipangaral. Sinosolo lang nila. Sinosolo lang nila mga kapatid. Ngayon siguro kung lolobin ng Panginoon, mga ngaral na ako sa mas marami, hindi ako iisa-isahin ko yan yung mga pangitain na nakita natin. Yung sinasabi nga ng Panginoon na ang nakakita sabi, Pedro, sabi, ipakita mo sa akin ang Ama, kung si Pedro man nagsabi nun. Sabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Sabi ng Panginoon. Alam niyo yung sinabi ng Panginoon na yun? Spiritual yun Kasi ganito mga kapatid alam niyo ako, nakita ko yung anyo ng Panginoon sa anyong Diyos. Ibig sabihin, nakita ko na rin yung Ama. Ngayon, naniniwala rin ako, nakita rin ni Pedro yan. Nakita ni Juan at nakita ni Pablo. Yun ang tinutukoy ng Panginoon na ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Yung tinutukoy niya, nakakita sa akin, yung nakakita mismo sa tunay niyang anyo bilang Diyos. Nakita kasi ni Pedro kaya nga may mga hula sila sa Biblia na nagpapatunay na nakita nila yung tunay na anyo ng Diyos. Tunay na anyo ng anak sa anyong Diyos. Ako nakita ko rin mga kapatid yung tunay na anyo ng Panginoon natin sa anyong Diyos. Yung tunay na katawan niya bilang Diyos pala. Medyo maano yung paliwanag ko pero lilinawan natin ng mas malinaw. Nakita kong Panginoon. Nakita ko yung tunay na katawan ng Panginoon. Yun na lang. Kasi 'di ba yung katawang tao hindi naman niya tunay na katawan yun Pero ang sinasabi ko ditong katotohanan, nakita ko yung tunay na katawan ng Panginoon, yung tunay na kanyang anyo at larawan bilang Diyos. Kaya nakita ko na rin ang Ama, ibig sabihin. Yun yung sinasabi ng Panginoon na nakakita sa anak, nakakita sa Ama. Kasi naniniwala ako yung nagtanong sa Panginoon na kapatid nating apostol na ipakita mo sa akin ang Ama. Nakita na rin niya ang tunay na anyo ng Panginoon pwede. Kasi naniniwala rin ako, nakita ni Pablo, nakita ni Apostol Pablo, nakita ni Pedro, nakita ni Juan. Kaya nga meron silang mga hula sa Biblia na nagpapatunay na nakita nila yun yun yung sinasabi ng nakakita sa anak, nakakita sa Ama. Yan. Pero yung sinasabi dito, ang nakakakita sa anak, yung nakasumpong sa anak, nakakilala sa anak, nakakakita sa anak, at sumampalataya. Pwede mo naman, alam mo mga kapatid, yung makabasa ka ng Biblia, mabasa mo yung buong bagong tipan. Ang lumalabas doon, nakita mo ng Panginoon, nakakita ka na sa Panginoon. Kaya sabi dito, ang bawat nakakakita sa anak, nakakakita, nakakahanap sa anak. Nahanap nila yung tunay na Panginoon, tunay na Diyos. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan yun. Ibabangon ng Panginoon yun sa huling araw. Pero yung sasampalataya, at yung sampalataya na may kasamang gawa. Yan mga kapatid. Mga kapatid, ulitin ko, kung may mga mali ako dito sa mga sinabi ko, pwede nyo akong i-comment dito. Iwawasto natin yan. Kung tama yung sayo, yan tayo. Pero kung mali yan, hindi ko tatanggapin yan. Diba? Kasi alam na ulit ko, hindi naman ako nagpapakapantas. Sinasabi ko, pantas talaga ako. Ayokong sabihin yun Diyos ang nakaalam. Kung ako'y propeta, ako'y alipin ni Kristo, Diyos ang nakakaalam nun. Paubayan natin sa Diyos yun. Ang mahalaga, gawin natin yung nararapat.
Mangaral tayo ng may katapatan, ng may pag-ibig. Mangaral tayo ng may pag-ibig. At kung may pag-ibig ka, hindi mo dadagdagan at babawasan yung nasusulat sa Biblia, hindi mo babaguhin, hindi ka magiging bias. Kagaya ng ginagawa ni Brother Esel. Yan. Kaya Brother Esel, kung gusto mong mangaral talaga, gusto mong mabautisman, pupuntahan kita dyan, payag ako, pamasahihan mo ako. Malayo yan, bautismohan kita. At kung talagang sumasampalataya ka sa Panginoon, burahin mo yung mga video mo na may mga mali kang sinabi. Kasi pwedeng mga kapatid na Brother Esel, kapag hindi mo binurian, araw-araw na panunood ng tao yan, maniniwala sa'yo, makakapagligaw ka pa. Ako, kung may mapupuna ka sa mga video ko, sasabihin mong mali. Siyempre, mag-iisip tayo ng wasto. Kapag mali nga yung video ko, buburahin ko yun. Diba? Ito ang reply ni Brother Esel sa akin, mga kapatid. Tinawanan pa nga ako. Alam niyo, lagi ko sinasabi kay Brother Esel, yung tawa ay ulol. Pero wala siyang tigil-tigil kakatawa sa akin. Tinatawanan niya ako. Sabi niya sa akin, dapat sa live ka magtanong. Sa live daw ako magtanong. Pero pag sa live ka nagtanong, imumute ka niya. Pangalawa, pag nag-live kayo, hindi lang si Brother Esel ang makakausap mo, magsasama siya ng iba. Pangatlo, nung nag-live siya, hindi ako makapasok. Kasi ang dami niyang ipinalalabas. Pinalabas niya pa yung isang politiko. Ang dami palabas eh. Hihintayin ko pa ba yun? Ang lumalabas nun, hindi pag-uusap ang gusto mo. Gusto mo manood ako sa mga propaganda mo. Diba? Pagka live lang. Papasukin mo kami. Pero tayong dalawa lang pala. Huwag kang magsasama na kung sino-sino. Ayoko. Magulo kasi pag nag-live mga kapatid, ang dami niyang hinahakot eh. Naghahanap siya ng abogado. Abogago niya. Sige, pag nag-live ka, gusto ko tayong dalawa lang. Patunayan mong tunay kang iglesia, patunayan mong tunay na iglesia si Daniel. Patutunayan ko hindi totoo yan. Ito lang mga kapatid, hanggang dito na lang. Ipopost natin ito mamaya. Sige mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Amen.